Paano nga ba gamitin ng Xnest Social Trading App? So, halika, panoorin nyo to. Kung isa kang baguhan at nangangamba ka daw, baka hindi mo maintindihan kung paano gamitin to. No need to worry mga paps. Dahil napaka-user-friendly ng Xnest Social Trading App. Napakadaling maintindihan at napakadaling gamitin. So, ipapakita ko sa inyo to ngayon. But before that, kung wala ka pang Xnest account, just go to my bio, click beacons, and then click nyo lang yung Xnest link to create your own account. So, mga paps, sundan nyo lang ako kung paano gagamitin sa Xnest Social Trading App. So right now, nandito tayo sa pinaka-homepage niya at mapapansin nyo, meron tatlong tabs dun sa baba. So sa unang tab, doon natin makikita yung strategies, buy currency, o yung most copied na mga traders. Sa gitna naman, doon natin makikita yung portfolio natin, kung magkano ba yung available USD natin. And then yung sa pinaka-last, yung wallet natin, wallet information, and also yung mga personal details natin. But right now, magpo-focus tayo dun sa pinaka-unang tab. Okay, dito sa first tab, ang una natin dapat i-check dito yung strategies. Ayan yung nasa pinaka-taas. So, pwede natin i-click dito yung see all, then makikita natin dito yung filter, or pwede rin tayo mag-sort. Pero para sa akin mga paps, no, hindi ko na kailangan i-click pa yung see all kasi dito pa lang sa side, makikita na natin dito yung mga best options na pwede natin piliin. Buy currency, well, of course, dito lang tayo pwede pumili kung ano ba yung gusto nating social trade, no? Kung gold ba, USD, or cryptocurrency like Bitcoin. Sa most copied naman, maganda dito i-click yung see all. And then dito, gagawa tayo ng sorting and filter based sa panlasa na gusto natin i-copy. Kunwari gusto natin highest return, click lang natin yung sort. Or to be safe, pwede rin natin i-filter yung risk score neto at makikita natin yan dyan. Pwede rin naman yung number of investor kung gusto natin malaman kung sikat pa tong trader na to. Yung mga sinabi ko na yan mga paps, good yan as basis. Ngayon, kung okay na lahat ng filters na ginawa mo, pwede ka na ngayon pumili ng account. So, next step, dapat reviewin yung overview or statistics ng isang account. No? For example, ito, click natin, check natin kung okay ba yung overview nito. At kung okay na for you, click mo na lang yung start copying sa baba. Then after that, mag-wait na lang tayo na mag-open na ng trade. This application is bagay na bagay gamitin sa mga walang time mag-trade. Let's say, busy ka sa work, di mo kaya mag-trade, or maybe baguhan ka at nag-aaral ka pa ng trading, but gusto mo nang kumita. So this is for you, ang Xnest Social Trading App.